mananampalataya na ako. Okay? Okay. God bless you po, Pastor JR, our young pastor. Sige po, minsan pa po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. God is good! And all the time, God is good! And all the time, can we shout Jesus? Can we shout Jesus? Can we shout Jesus? Can we shout Jesus? Can we shout hallelujah? Can we shout praise the Lord? Sige po, minsan pa po, isang malakas po para sa ating Panginoon. No, medyo challenging yung pagtuturo natin ngayong umaga. No, ipagpaumanin niyo po, no? Yung English po natin, good for 10 seconds only. Hindi po. Pastor, iyan. So, hindi po. At napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? The past 2 weeks po, wala po ako dito sa kadahilanan po. No? Nagkasakit po ako. I have shingles po ng mga nagdaang araw. So, nag-isolate po ako sa loob ng bahay namin for almost 2 weeks. Kaya hindi nyo po ako nakikita na makakasama. So, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Yung mga nagdaang araw, no, we believe that God is our strength. No, despite na ganun yung naranasan natin, naging team bahay ako, naging team online ako. But ganun pa man, hindi tayo nagpahadlang, no, hindi tayo nagpahinto para magpuri sa ating Panginoon, sumamba sa Kanya, no. Kumbaga, nagpatuloy tayo na kahit nasa bahay lang tayo, magpupuri tayo at magpapasalamat sa ating, anuman yung mga pinagdaanan, whatever circumstances na ating mga pinagdadaanan sa buhay, hindi yung sitwasyon natin, not the situation will stop us in worshiping our Lord Jesus Christ. Amen? So salamat po sa panalangin ninyo. No, pwede nyo na po akong kamayan, pwede nyo na po akong yakapin ng makihalubilo sa inyo. So sabi ng doktor ko nung isang araw, ay pwede na raw po akong makihalubilo sa sa bawat isa. So na-miss ko po ang bawat isa. No, salamat po, no, dahil sa panalangin po ninyo, sa mga encouragement po ninyo. Maraming salamat po. So minsan pa po palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. So church, let's be real. We're not here just for the vibes. We're not here because we just wanna feel good. Or we're not here para lang na makita, to see each and every one of us. No, we're not here because of our habit o dahil nakasanayan na natin. We're here because the King is here. Amen? And when Jesus is in the room, the only right response is worship. When Jesus is in the room, the only right response is worship. So we lift our hands, we open our hearts, and we give Him the praises He deserves. Jesus is the main character in every situation, in our daily life. Jesus is the main character of our life. Amen? So we give Him all the glory. We give Him all the praises. We give Him all glory, honor belongs to Him. Not to us, but to Him alone. Amen? At nang makita ho ng mga pantas si Jesus, no, hindi nila inisip ang sasabihin ng iba. Hindi nila prinotektahan yung pride nila. Eventually, lumuhod sila dahil kapag ho nakita, when we see God, kung sino siya sa buhay natin, when we see Jesus Christ in our life, the only right response is to worship Him. Manatili tayong nakatayo, hindi yung manatili tayo sa sarili nating mundo. Ang tanging tamang tugon ay ang pagsamba. Amen? Kaya ang mensahe natin ngayon, pinamagatan po natin, I came to worship. Can everyone say, I came
to worship. Minsan pa with conviction, I came to worship. Now in Matthew chapter 2, verse 1 to 2 says, where is the one who has been born, King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. Now let's focus on, we saw his star when it rose and have come to worship him. No, minsan po panandalian po tayong manalangin. Let's pray. Lord, we praise you, we honor you, and we're not here, Panginoon, for a habit, not because we have to, but we choose to worship you. Totoo ho, na may dala kaming mga pagod, may dala kaming mga doubts, may dala kaming mga distraction, but right now, Lord, we lay them down everything unto you. We came to worship you wholeheartedly, honest, and surrender. Ikaw lamang po ang dahilan. You are the reason why we are here. You are the reason why we live. You are the reason why we breathe. You are the reason why we are still standing, Lord. Kaya ikaw lamang po ang dahilan. Kami po ay narito. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Minsan pa palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Pwede bang sabihin mo, can you say beside you, no, in your right, in your left, can you say it to him with conviction? I came to worship. I came to worship. No, church, before we hear the word today, let's declare this declaration that Lord, we came for you. Hindi ho tayo nagpunta dito para lang sa pastor. Hindi ho tayo nagpunta dito dahil maganda ho yung tugtugan natin. Hindi ho tayo nagpunta dito dahil lang po sa mga kaibigan natin. Hindi ho tayo nagpunta dito dahil sa mga best friend natin. Nagpunta tayo dahil gusto nating sumamba. We want to worship in spirit and in truth. Amen. Minsan pa papalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. At ngayong Pasko, hindi ho tayo dumating para lang ho mag-observe. We're not here just to sit, but we're here to worship our Lord Jesus Christ. At alam niyo po, every Christmas, ang dami hong taong pumupunta sa kung saan-saan. No, pumupunta sa malls, sa SM, they go to mall, Ayala Malls, para ho mag-Christmas shopping. No, para magpa-picture sa giant Christmas tree, para humabol sa year-end promos. Maraming nagpupunta sa parties, company year-ends, barkada reunion, Christmas countdowns, maraming mga gatherings, mga family reunions, no, mga Noche Buena, plannings at exchange gift. No, nauuso ngayon yung trend na binubuhos yung gift. Di ba? Yun ang nakikita. Pero ano ba dapat ang focus natin when we celebrate the Christmas? No, the resort, no, pumunta sa Boracay, mag-flight abroad, pumunta sa Baguio para magpalamig, pumunta sa Tagaytay, mag-staycation, mag-beach trip, bago mag-New Year. Mag-December sale, humabol sa 12/12, next year na po. So, Christmas mega sales, the online shopping, nakapag-add to cart na po ba tayo? No, pero yung puso natin, walang laman. Lahat noon ng ito ay pansamantala. These are just temporary. Yung pagpunta sa mall, yung parties, yung gathering, yung sales. Pero ang Pasko ho, hindi kailanman nilikha bilang destination. Ang Pasko ho ay ginawa para itulak tayo kay Jesus. Amen? Ang tunay na hari. At kung ganito ho ang motibo natin, if this is our motivation, no, balikan ho natin yung kwento ng Matthew chapter 2 verse 1 to 12 na kung saan makikita natin kung paano sinundan ng mga wise men ang tamang daan. No, hinubad ho nila yung pride nila. Naghandog sila ng kanilang pinakamainam. Naghandog po sila. They give their best worship. No, at sumunod sa patnubay ng ating Panginoon. Pero kakaunti lamang ho ang nakakaalala nito kung sino dapat ang puntahan natin. No, may isang bata hong nagtanong sa Sunday school, anak, what is Christmas all about? No, sabi ng bata, sabi niya, Christmas is about decoration. Christmas is about food.
Christmas is about give. And the teacher smiled and said, hindi anak, no, Christmas is not what's under the tree, but who is on the tree. Amen? Tumahimik yung bata. At minsan no mga kapatid, kailangan nating tumahimik, mag-reflect, at maalala, let's remind ourselves that Christmas, that Christ is the center of Christmas. Amen? Now, let's zoom in po to the wise men. No, tingnan natin yung background ng mga wise men. Traditionally, they are called magi or learned men, respected, influential, wealthy, scholars, advisors to the kings. Pero kahit mataas sila, hindi sila nahihirapan na i-recognize kung sino ang mas mataas sa kanila. Naglakbay sila. They traveled from Persia, today modern Iran, papuntahong Judea. No, hindi 2 oras lang. Hindi 2 araw lang. Kundi they travel 1,200 kilometers sa disyerto, mga kapatid. At bakit ho? Bakit ho? Why? Because they have a purpose. Mayroon silang layunin. Hindi lang po para makita, not just to see the star, not just to see Mary, kundi para makita si Jesus. And the whole journey, mga kapatid, is shouting the message. Kung gusto talaga nating sambahin si Kristo, if we wanna worship God, wala hong pipigil sa atin para sumamba sa Kanya. At kapag totoo ang pagsamba natin kay Kristo, hindi ho tayo papipigil sa kahit ano. No one can stop us in worshiping our Lord, in giving Him glory. No one can stop us in serving Him. Naglakbay sila ng malayo. Hindi lang ho ilang kilometro, kundi daang-daang milya. Tumawid sila sa disyerto. They get tired. They get hungry. Nagtiis sa init at lamig. Nilabanan nila ang takot. No, they face yung mga panganib at banta ng mga magnanakaw sa daan. At pagdating nila sa Jerusalem, nalito ang buong city, pati si Herodes, na puno ng galit at selos. Pero lahat ho ng iyon, no, hindi ho sila umatras, hindi sila huminto. No, dahil hindi nila hinanap ang kaginhawaan, hinanap nila ang hari. Hindi sila pumunta para lang sa experience. They didn't come para lang magkaroon ng eksena. They didn't come just to selfie with the star. No, they didn't come para lang masabi, we have already visit Jesus Christ. Kayo naman. No, pumunta sila that they know that God, that Jesus Christ is worthy to be praised. Pansinin natin mga kapatid, hindi sila nagpa-influence crowd, hindi sila nagpahinto kay Herodes. Hindi, kahit may banta ng kamatayan, kahit may threat, may death threat sa kanila, may panganib, sa kanilang dadaanan, hindi sila uminto. And ang star ho ay hindi focus, guide lang. Si Mary ho ay hindi focus, instrument lang. But Jesus, mga kapatid, Jesus is the goal. Jesus is the center. Jesus is the reason of everything we celebrate. Sige po, tuloy po na. Lakas na palakpak na yan para sa ating Panginoon. Kaya ang buong kwento, the whole story is shouting, kung totoo ang pagsamba natin, may cause. Kung totoo ang pagsamba natin, may pursuit. Kung totoo ang pagsamba natin, may direction. Kung totoo ang pagsamba natin, hindi tumitigil hanggat hindi natin nakikita si Kristo. Kung ang wise man, mga kapatid, handang tiisin ang lahat. Kung ito ang mga wise man, tiniis nila yung mahabang biyahe. Tayo pa kaya? Minsan nawalan lang tayo ng pamasahe. Tinatamad na ako mag-church. Minsan, na-disappoint lang tayo. Parang, I'm not in the mood to go to the church.
May nakaalitan lang tayo. Parang hindi ko yata, wala yata akong desire na mag-church today. May mga pinagdadaanan lang tayo sa buhay. May naging karamdaman lang tayo. No, paano pa kaya tayo na nakatanggap ng grasya at pag-ibig at kaligtasan? Kung talagang gusto natin, if we wanna worship Christ, wala hong hahadlang sa atin. No one can stop us. Amen? And here's the twist, mga kapatid. Hindi sa skills nagsisimula ang worship, kundi sa motivation ng puso natin. Kaya ang number one point natin dyan, mga kapatid, the motivation for worship. Anong motivation natin dito pag pumupunta tayo dito sa church? Para lang tumanggap ng biyaya? Para lang tumanggap ng blessing? Para lang humingi ng favor? Para lang, Lord, kailangan ko ng ganito. Seeking, the motivation for worship, mga kapatid, is seeking the King. Let's focus exclusively on the King. The Magi, no, klaro yung tinanong nila. No, where is the King? Where is the King? Hindi ho sila nagpa-distract sa liit ng Bethlehem. Kahit maliit ho ang lugar, malaki ho ang plano ng Diyos. Hindi ho sila nag-focus kay Mary o Joseph. Worship is not about the people, kundi kay Kristo mismo. Hindi ho sila naapektuhan ng political climate. Kahit may hari si Herod, iba ang hari na hinahanap nila. Hindi ho sila obsessed sa star. The sign was important, pero hindi yun yung object ng worship. Ang pursuit nila, mga kapatid, ay si Jesus. Minsan, mas nai-excite tayo sa blessing kaysa sa blesser. Kung mawala lahat ng extra, sapat ba yun kay Kristo? Minsan mas nai-excite tayo sa kung anong ibibigay sa atin, nai-excite tayo sa mga bonuses natin, nai-excite tayo sa mga bago natin. Uy, yung damit ko bago, kailangan kong plancha ang maigi, dapat hindi malukot. Yung sapatos ko dapat hindi madumihan. Madali ho tayong ma-attract sa mga blessing, trabaho, pera, relationship, comfort. At dahil nakikita natin at nahawakan natin sila, pero kung minsan nakakaligtaan na natin ang pinagmumulan ng lahat ng ngayon ay ang blesser mismo. Ang biyaya ay panandalian, pero ang presensya ni Kristo ay walang hanggan, mga kapatid. And the true worship is intentional. Pangalawa, letter B, mga kapatid. True worship is intentional. Hindi yung aksidente ang worship. Hindi ito yung kung feel lang natin. Worship is a decision making na mas pinipili nating sambahin si Lord kahit anong mga pinagdadaan. Whether we are in the ups and downs of our life, we decide to give praises to Him. We decide to give thanks to Him. Nag-uumapaw yung puso natin sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. We pursue. True worship is intentional. It's pursuit na hinahabol natin ang presensya ng ating Panginoon. It's a hunger na meron uhaw yung kaluluwa natin para sa Kanya. It's intentional. Hindi lang para sa attendance, kundi paghahanda ng puso. This Christmas, kung wala si Santa, okay lang. Kung wala ang gift, okay lang. Kung wala ang gatherings, okay lang. Pero kung wala si Kristo, mga kapatid, wala nang Christmas. Worship starts with the motivation, I seek the King. Did God say, unahin mo munang hanapin ang pagpapala? Di ba sinabi ng ating God says, seek ye first the kingdom of God. He never said na habulin mo muna ang pagpapala bago siya. He said, seek Him first, and all these things will be added unto us. Kaya lang habol tayo ng habol sa blessing. Nawawala yung focus natin kay Lord. Mga kapatid, ito ho ay isang magandang paalala that the Lord
is my shepherd, I shall not want. Hindi yung ibig sabihin, wala ho tayong pangangailangan. Kundi ang ibig sabihin, Jesus Christ is enough. Sapat siya sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Amen. At dito ho pumapasok yung mahalaga mga kapatid. Kapag tama ho ang motivation ng heart natin, ibig sabihin hindi ho smooth sailing ang lahat. No, real worship involves a real journey. And every journey comes with an obstacle. May pagod, may pressure, may delay, may discouragement, may mga tao na mag-pull down sa atin, may sitwasyon na haharang, pero tulad ng mga wise men, hindi ho sila nagpahinto. Kasi alam nila kung sino ang hinahanap nila, kung sila nga, gaano pa kaya tayo na tumanggap ng grasya at kaligtasan at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya pangalawa dyan mga kapatid, the journey of our worship. Number one, no, anong motivation ng worship natin? Seek the King. That's why we came to worship. Ang motivation ng worship natin is to seek the King. Pangalawa, the journey of our worship overcoming obstacle. Worship requires sacrifice and effort. The Magi traveled far. Merong init, merong lamig, merong discomfort, merong danger. Worship is not convenient. It is costly. It is costly, mga kapatid. You can't follow Jesus. You can't follow Jesus by staying comfortable. Kung walang cost, if there is no cost, baka hindi ho worship yan. No, ano ho ang mga obstacle na humahad lang sa atin para mag-worship ng buo kay Lord? Yung pagod, yung problems, yung schedules, yung emotions. Kung sila nga naglakbay ng libo-libong kilometro tayo pa ba? Tayo pa ba papigil lang dahil lang sa traffic? And I really praise God dun sa mga taong malayo yung lugar pero bumabiyahe. No, sinusuong yung haba ng biyahe, yung traffic, makapunta lang, makapag-worship lang dito. Babiyahe ng mga ilang oras para lang makapagpanambahan. Kapatid, kung ang pagod, problema, at pagiging busy ang pumipigil sa atin, tanungin ho, let's ask ourselves, no, gaano ba talaga natin kamahal ang Diyos? Kung yung mga maliliit na hadlang ay magpapahinto sa atin. Kung yung mga wise men hindi napigilan sa disyerto, panganib at distansya, hindi rin dapat tayo mapigilan ng anumang excuses ng apoy sa pagsamba mo. Worship that costs nothing is worth nothing. Kaya piliin nating sumamba kahit mahirap, kahit mahirap yung sitwasyon natin, mas piliin nating sumamba. No, dahil doon ho nagliliwanag, doon nagniningning yung tunay nating pananampalataya. You must follow God's guidance. Letter B dyan mga kapatid, you must follow God's guidance. Ang tala ang gumabay sa kanila noon. Isang liwanag sa gitna ng napakalawak at madilim na disyerto, pero ngayon, hindi na tayo tinuturo ng physical na star. Ang ginagamit noon ng Diyos ay liwanag sa langit, pero ang ginagamit niya ngayon ay liwanag direkta niyang nilalagay sa ating mga puso through the Word of God. Ito yung compass ng kaluluwa natin. Kaya laging pinapaalala ng mga pastor natin, ng mga leaders natin, basahin mo ang salita ng ating Panginoon. No, hindi lang siya palamuti doon sa bahay mo. Hindi lang siya pampaganda para dalhin mo. Dapat binubulay natin ang kanyang salita because this is the compass of our soul. Na kapag naliligaw ka sa emosyon mo, sa pressure ng buhay mo, o sa ingay ng mundo, ang salita ng Diyos ang nagsasabing, dito ka, dito ang katotohanan, at dito ang tamang daan.
You must follow God's guidance through the Holy Spirit. Siya yung bulong na hindi mo dapat i-ignore. Siya yung conviction na nararamdaman mo kapag may mali. Siya rin ang lakas na nararamdaman mo kapag tama ang mga hakbang mo. You must follow God's guidance through the church, the God's people. Hindi ho tayo nilikha ng ating Panginoon para maglakbay mag-isa. We are designed for a community. We are designed for each and every one para palakasin ang bawat isa. Kaya nga tayo merong church. Amen? Ginagamit ng Diyos ang tao, leaders, mga pastors, mga kapatiran para magsilbing stars na nangingislap at nagsasabing huwag kang bibitaw. Kaya laging nagpapaalala yung mga cell leaders ninyo. Kaya laging nagme-message yung mga cell leaders ninyo. Kaya nagme-message yung mga pastors ninyo para paalalahanan ka palagi na hindi ka kinakalimutan ng ating Panginoon. Para paalalahanan ka palagi na siya ang tanging lakas mo sa iyong paglalakbay, na siya ang tanging liwanag mo sa iyong paglalakbay. At ang totoong worshiper, mga kapatid, ay hindi gumagalaw base lang ho sa convenience natin, base lang sa good mood natin. Gumagalaw tayo dahil ang Diyos mismo ang direksyon natin. At ang tunay na sumasamba ay yung mga handang magsabing, Lord, kahit hindi ko gusto, susunod ho ako sa inyo. Because worship is not what you offer. Worship is how you obey. The Magi didn't argue with the star. They followed it. Ganon din tayo. Minsan, gusto natin ng shortcut. Minsan, gusto natin ng sarili nating plano. Pero ang tunay ho na worship is submission. Ang pagsamba po ay hindi lang lifting hands, kundi laying down. We give everything to Him. We surrender everything to Him. That is worship. When we obey Him wholeheartedly, when we surrender to Him, our plans, our decision, whatever we do, we surrender it all to Him. At kung gusto nating maging tunay na worshiper, huwag ho tayong maglakad ng walang gabay. Let the Word of God be your map. Let the Spirit be your compass. Let the church be your companions. At kapag si Lord ang sinusunod mo, sigurado ho, ang ending, joy. Hindi ka na-stress, hindi ka nakukonfuse. Saan ba ako pupunta? Hindi ka naliligaw. Kahit anong pinagdadaanan mo, masaya kang naglilingkod sa church. Kahit nagwawalis ka lang dyan, kahit naglalagay ka lang ng upuan dyan, masaya kang naglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo dyan, mga kapatid, the act of worship. Una, yung motivation ng worship natin is seeking our Lord, our Jesus. Pangalawa, the journey of our worship, overcoming the obstacle. Pangatlo, mga kapatid, the act of worship. The act of worship is humility and giving. They fell down and worship Him. Hindi ho sila nag-post para lang magpa-picture. Hindi ho sila nagpa-selfie with baby Jesus. They fell down onto their knees. They fell down. Hindi nila tiningnan kung madumi yung sahig. Hindi sila nahiya. Hindi sila nagpatumpik-tumpik. No, kahit po mataas ang estado ng buhay nila, mas mataas ho ang hari. Ang tunay ho na worship ay hindi sa kung sino tayo, kundi kung sino si Jesus sa buhay natin. Pag lumalapit ba tayo sa Panginoon? Lumalapit ba tayo ng may kayabangan? When we come to Jesus, puno ba ng pride yung puso natin? O lumalapit tayong nakaluhod ang mga puso natin? Worship is not about what a posture ng katawan, kundi anong posture ng puso natin. Anong posture ng puso natin sa mga oras na ito? Worship involves
offering our best. Worship involves offering our best. The gold for the king, the frankincense for the priest, the myrrh for the Savior who would die for our sin, the symbolic gift, the intentional gift, the prophetic gift. Hindi ho sila nagbigay ng tira-tira. Hindi ho sila nagbigay na kung ano lang. They gave their best. They gave their best. Kung si Jesus ang hari, ang saserdote at ang tagapagligtas, bakit kung minsan binibigay natin yung mga leftovers? The leftover times, the leftover energy, the leftover money, the leftover passion. Mga kapatid, revival happens when worshippers stop giving leftovers and start giving their best. Revival happens when worshippers stop giving their leftovers and start giving their best. That's when revival happens. When we give our best, our offerings, yung pagpunta natin, yung best na dress natin para sa ating Panginoon, yung pagtugtog natin, yung pinaka-the best natin, yung pag-upo natin, yung pakikinig natin, yung pinaka-the best attention yung ibibigay natin sa ating Panginoon dahil karapat-dapat siya to give our best. Giving is an act of worship. Hindi ho sila nagbigay dahil ito ay obligasyon. Nagbigay sila dahil naunawaan nila na si Jesus ang pinakadakilang kayamanan. Naunawaan nila, higit pa sa anumang material na bagay, kapag ho malinaw sa puso natin yung tunay na kahalagahan niya, mga kapatid, ang pagbibigay ay nagiging kusang loob, masaya at puno ng pasasalamat. Hindi ho ito tungkol sa halaga ng ating ibibigay, kundi sa pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay nagmumula sa Kanya. Kaya ang pagbabahagi ay nagiging natural na tugon ng isang pusong nakaranas ng tunay na kayamanan. Giving is not about the amount. It's about our affection. Ang totoong pagbibigay ay hindi nabubuo sa laki ng pera kundi sa lalim ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesus. Kung saan naka-attach yung puso mo, doon dumadaloy ang resources mo. Giving is not payment, it's proclamation. Tuwing nagbibigay ho tayo, ipinapahayag natin na si Jesus, siya ang lakas, siya ang source, siya ang kayamanan. Hindi ka bumibili ng pabor sa Kanya. Ina-acknowledge mo na siya ang nagbibigay ng lahat sa iyo. Giving is not loss. It's loyalty. Parang sinasabi mo, Lord, mas mahalaga ka kaysa sa anumang hawak ko. Giving is not about the amount, it's about the affection. Giving is not payment, it's proclamation. Giving is not loss, it's loyalty. Hindi pera yung master natin, si Jesus yung master natin. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon at He deserve it. Giving is not subtraction, it's surrender. Kapag ho nagbibigay tayo, hindi lang pera yung inaalay natin. It's our trust, it's our faith, it's the heart's posture saying, Lord, you are worth enough. Hindi ho sila nagbibigay dahil required. Hindi sila nagbigay sila dahil naunawaan nila kung sino ang totoong kayamanan. Jesus, mga kapatid, Jesus is the ultimate treasure. He is the ultimate treasure. Kapag tunay mong nakita ang halaga ni Jesus, kusang lumuluwag yung kamay mo
Kasi puno ang puso mo ng hindi obligation, nagiging overflow. Hindi siya requirements, nagiging response. Hindi siya dahil kailangan, nagiging kagalakan mo ang pagbibigay. Pangapat po dyan mga kapatid, the result of worship. Ano ba dapat yung result ng worship na meron ako? Transformation and obedience. Worship changed you. Amen? Encounter equals reset. Kapag totoong nakatagpo natin si Jesus, hindi lang ito emotional hype, hindi lang ito goosebump moments, it's a reset of our identity. Kung dati, sarili natin yung identity natin, ngayon, si Kristo na ang identity natin. O hindi ka na babalik sa dati mong gawain kasi binago na yung priorities mo. Hindi ka na babalik sa dati mong bisyo kasi binago na yung desires mo. Hindi ka na babalik sa dating cycle ng buhay mo kasi binago na yung direction mo. Mga kapatid, ang tunay na worship ay hindi lang nagdadala ng feelings kundi freedom. Worship is not about the song, it's about the surrender. Ang tunay pagsamba ay hindi lang nagdadala ng luha kundi ng bagong landas. Kung wala transformation, baka performance lang at hindi presence. Kung wala obedience, baka hype lang at hindi talaga yun yung heart natin. Lord, kung totoong nakatagpo kita, bakit parang wala pa rin nagbabago sa akin? Ang worship na hindi nagbabago ng buhay mga kapatid ay para cellphone na naka-on pero walang signal. Gumagana pero disconnected. Real worship connects you to the source. Real worship connects you to the source. And once you are connected, everything changes. Once you are connected, mga kapatid, everything changes. Worship leads. Ang worship nagli-leads into obedience. No? In verse 12 sabi, having been warned in a dream not to return to Herod, they departed from their own country another way. The Magi didn't just admire Jesus, they obeyed Him. Hindi lang sila lumuhod, naglakad sila sa ibang direksyon pagkatapos nilang sumamba. Bakit sila dumaan sa ibang daan? Kasi listen to me mga kapatid, every encounter with God, every true encounter with God is a new direction, it's a new attitude, it's a new obedience. After worship, the Magi were given new guidance. God shifted their route. Ganito gumalaw si Lord. Kapag totoo tayong sumasamba, hindi kanya pababalikin sa hirod ng buhay mo. Worship without obedience is admiration, not surrendered. Marami yung tao mga kapatid marunong humanga. Amen? Maraming tao ang marunong humanga kay Jesus. Marami mga kapatid. Pero kakaunti lamang yung sumusunod kay Jesus. The Magi shows up worship that doesn't change. Worship that doesn't change your direction is incomplete. Kapag hindi nagbabago yung direksyon ng buhay natin, kapag hindi nagbabago yung attitude ng buhay natin, na-encounter natin si Lord, pero hindi lumalalim yung pagmamahal natin, na-encounter natin si Lord, pero hindi nagbabago yung attitude natin, yung pakikitungo natin sa ating mga kapwa, na-encounter natin si Lord, pero yung pananalita natin,
ganun pa rin, yung dati pa rin nating buhay. Kung ang kamay mo, kung yung kamay natin nakataas sa worship, pero yung paa naman natin bumabalik sa dating lakad, ang tawag doon mga kapatid ay emosyon lang at hindi transformation. At true encounters lead to a new path. At true encounter leads to a new path. Kapag sinabi natin they departed another way, hindi lang ito travel route, ito ay life route, a new direction, a new attitude, a new conviction, a new obedience, a new choice, a new way of living. Every genuine encounter with God demands a genuine change in behavior. Hindi ho natin pwedeng sabing na-encounter ko si God. Pero hindi nagbabago yung character, pero unchanged yung character natin. Na-encounter ko si God, pero unchanged. Na-encounter mo si God, pero yung priorities mo hindi nag-shift, hindi nagta-transition. Priorities mo, sarili mo pa rin gusto. Na-encounter mo si God, pero wala kang pagmamahal sa kapwa mo. Na-encounter mo si God, pero puro curses pa rin yung binibigay mo sa kapwa mo. Anong klaseng encounter yun, mga kapatid? Kung talagang na-encounter natin si Lord sa buhay natin, kung talagang naramdaman natin si Jesus sa buhay natin, susundin natin kung paano namumuhay si Kristo dahil siya ang pattern ng buhay natin. Kung mapagmahal si Lord, tayo rin mapagmahal. Kung mapagpatawad si Lord, tayo rin mapagpatawad. Kung mapagbigay si Lord, tayo rin mapagbigay. Ang totoong worship is equal. May binabago si Lord sa buhay ko. This is the true kind of worship na dapat may experience natin. There's a transformation in our life. There's a change in our life. Hindi na yung dating buhay natin. Hindi na yung makamundong buhay natin. Hindi na yung lumang cycle ng buhay natin. Si Kristo na ang tuon ng pansin mo. Si Kristo na ang priorities mo. Parang spiritual GPS. Kapag kinausap ka ni Lord, magre-reroute siya. Kahit komportable ka na sa dati mong daan. And here's the truth mga kapatid, if your worship doesn't change your direction, maybe it never changed your heart. Obedience is not an extra thing in our life. Obedience is the evidence that we are truly a follower of Christ. Now, sa discussion natin mga kapatid, ano yung mga humahad lang sa atin para mas intentional na mag-worship? Ano yung best na kailangan kong i-offer kay Lord? Ano yung route na pinapalitan sa iyo ng Diyos? Mga kapatid, sa recap mo natin, ito ang kwento. Una, they saw the king. Pwede ko na bubang tawagin yung worship team natin. They saw the king. Ang motibo nila mga kapatid, I hope and pray mga kapatid, when we come to church, when we have our daily life, pagbangon, paggising pa lang natin, ang motive natin every day is to seek Jesus every day. Pagpunta natin dito, we come to worship. We came to worship. Hindi lang para may experience. Pangalawa, they overcome the obstacle. No, kahit mahirap, hindi ho sila tumigil. Pangatlo, they humbled themselves and gave. Kasi kapag nakita ho natin ang tunay na hari, kusa kang magbibigay. At panghuli mga kapatid, hindi na sila dumaan sa dating daan. Kasi ang totoong worship, may binabago.
At yan ang worship. Seeking, persevering, surrendering, and obeying until your life walks in new direction. Now sa conclusion po natin mga kapatid, this Christmas, wag ho tayong makontento lang sa I came to celebrate. No, pagpupunta tayo sa mga gathering natin, pagpupunta tayo sa reunions natin, I came. Nandito ako with my family because I want to worship. I want to worship. Nandito ako sa church because I want to worship God with all of my heart. I want to give everything to Him because He's been good to me. Wag lang ho tayong I came to attend. Wag lang ho tayong umattend mga kapatid. Wag lang ho tayong I came to feel good. Wag lang ho tayong I came dahil ho may lechon mamaya. Wag lang ho tayong attend dahil ho may contest mamaya. May Mary Grace. Di ba? Let's declare this with fire in our spirit. I came to worship. Like the wise men, I will seek with passion. I will seek Him kahit saan niya ako dalhin. I will bow before Him with humility. I will offer Him my best, not my leftovers. I will go home, change. Hindi na tulad ng dati. Because the greatest gift of Christmas is not what we receive, but who we worship. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, I will not just celebrate Christmas. I will worship Christ. I came to worship. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayong lahat? We have seen His stars in the east and have come to worship Him alone. Give Him praise, give Him glory, mga kapatid. Palakpakan po natin siya ng malakas. He steps down into the shade. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much
your presence, Lord, we will be transformed, Lord. Mababago kami sa iyong presensya, O God. Sa iyong presensya, Panginoon, ay mayroong tunay na pagbabago. Sa iyong presensya, Panginoon, ay mayroong tunay na pagpapakumbaba. Sa iyong presensya, ay natatanggap namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Sa iyong presensya, ay natatanggap namin ang tunay na kayamanan, O Diyos. In your presence, Lord, there is peace. There is joy, Lord. Your presence, Lord, encamps around us, Lord. And Lord, we feel the power of the Spirit of God that change us, Lord. Salamat, O Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Again, everybody, let us bow before God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! God is wonderful. He is our great God. Hallelujah! God is worthy to receive glory and honor and praise. Hallelujah! Let us praise God. Let's praise our Lord, the King of Glory! Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! Thank you, Lord. Oh, come, Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up, Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. We exalt you, O Lord our God. Hosanna in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah! To God be all the glory and honor and praise, now and forever. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Lagi mong sabihin sa iyong katabi, come, let us worship the King. That is the purpose of our life, to worship. Amen and amen. Amen? So the Christmas season, the Yuletide season is about Christ. Let us adore Him. Kung hindi natin mawo-worship ang Lord in this season, there is no reason to celebrate. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, tunay na Merry Christmas sa iyo, kapatid. Amen? Hallelujah. And God bless you, Pastor J.R. Sabi natin, God bless you, Pastor J.R. What a wonderful message. Amen. Kahit anong hadlang, no matter what obstacles you are facing right now, it doesn't matter. What matters is the Lord Jesus came. Hallelujah. To give you the reason for this season.
And that purpose is to worship Him. Hallelujah. Kahit po yung mga pantas, alam nyo, hindi ho basta-basta makapunta ho doon sa Nazareth. Marami pong bandits, marami pong mga magnanakaw, pero hindi ho sila nagpahadlang. Sabi mo sa'yo, kate, huwag kang magpapahadlang. Amen? When you worship the King, the presence of this wonderful child will change you. Amen? Siya ang magbabago sa iyo. Amen? And that is the wonderful gift of God. Hallelujah. So we will end up in our worship, but we will continue praising and worshiping God as we live our life. No? Again, this afternoon, ha? So pumunta po kayo mamaya. Ano po ang isusuot? What color of your t-shirt? Ha? Either red, green, gold, or yellow, or white. Pag wala pa kayo niyang apat na yan, napaka-imposible. Okay? So again, yung mga anak ninyo, if you have children ages 5 years old up to 12 years old, tomorrow, 2 o'clock, pakakainin natin sila and we will give them loot bag. So we also would like to thank our sponsors, the brethren, praying, supporting in kind and in cash. All the proceeds will go to the children. Tandaan niyo po yan. We are accounting every single penny that you are giving. It must be to the right person, no? Yung mga anak natin. So, kung may magtatanong, anong age? 5 to 12, baka may magtanong, Pastor, pwede po ba yung anak ko? Ilang taon na anak mo? 4.5 po, marapit ng mag-5. Isasama natin, hindi. Hindi. O yung iba naman, magsusumiksik, Pastor, pwede yung anak ko? Ilang taon na po? Kate-13 lang po. Please lang, wag nyo nang painitin ang ulo ng pastor ninyo, ha? Pag sinabing 5 to 12, 5 to 12. Okay po? So, mamaya, ang Christmas party 4 to 6, pero bukas, Children's Christmas Party 2 to 3:30 kung medyo ma-extend. So, God bless you. Sabi mo sa iyong katabi, Brother Ronald, God bless you. And also, your wonderful daughter. Opo. Salamat po sa inyong pamilya. You are always welcome. And God's grace and more power to your family. So, tinatawagan ko po ang ating closing prayer. Opo, salamat, Sister Lynn. Merry Christmas, ate. Purihin ka, Ama namin Diyos na napakabuti. Salamat po, O God, sa umagang ito na muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na makasamba po sa inyo at kilalanin ka bilang Diyos na namin ng makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat po sa katagumpayan ng inyong gawain. Lord, nawa po patuloy ka po na mangusap po sa amin. At alam po namin, O God, na we came here to worship you, Lord, at not to impress, Father God. Salamat po dahil ikaw po ang siyang kasama namin sa buhay po namin ito at dalangin po namin, O Diyos, na maging totoo po kami sa paglapit po namin sa inyo at maging tapat po kami sa panalangin po namin sa inyo, O God. Salamat po sa buhay po ng inyo pong hatid ng inyo pong mensahe, Ama, nawa po, O Diyos. Ito po ay amin pong maalala na ang pagdiriwang po nito na Christmas, Lord, ay para po sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. At nawa po, Lord, maalala din po namin na ang araw pong ito ay kaligtasan na nagmula po sa inyo, na ibinigay niyo po sa amin ang inyo pong kaisa-isang anak upang ang sino man pong sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggat at hindi po kami mapahamak. Salamat po, Father God, sa paalala mo. Nawa po, O Diyos, magamit po namin ang buhay po namin para po sa inyong kaluwalhatian. At nawa, O God, ang
amin pong lakas, ang amin pong kakayanan ay magmula din po sa inyo. Kayo po ang amin pong pinagkakatiwalaan at ang anuman po ang meron po kami, O Lord, ay galing po ito sa inyo. At ikaw lamang po ang aming pinagmamalaki sa buhay po namin, O Lord. Nawa po, Father God, marami ka pa pong kaluluwa ang siyang mailapit mo po sa amin nang sa ganon. Sila rin po, Lord, ay makaranas na mayroon Diyos na napakabuti at handang tumulong sa lahat po ng pagkakataon. Salamat po, Father God, muli po, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kasama po ng banal na Espiritu, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati. In Jesus' name. May the Lord God Almighty bless you and keep you. May His face shine upon you. May the Lord bless you and give you peace. To Him who is able to do exceedingly more than we ask or think, from the power that is in us. To Him be all the glory, now and forever. Amen and amen. God bless you po. Pinagpala